blacklist ang mga hindi maayos na mga kontratista. Sa gitna ng layunin po nating magpanagot ng may sala sa pandarambong ng pondo ng bayan, ay ang pagsasabi na dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa. Layunin nating maglatag ng mga bagong panukala para magkaroon ng perpetual blacklist ang mga hindi maayos na mga kontratista. Layunin din po nating pasalihin ang pribadong sektor sa mga inspeksyon ng mga proyekto sa lahat ng bahagi ng project implementation para putulin ang linya ng korupsyon sa mga proyekto. Sa mga naunang iskandalo ng korupsyon, mahalagang ipaalalang may aktwal na mga napanagot na matataas na opisyal at mga kasabwat nila sa pribadong sektor. Sa fertilizer fund scam, may kongresista ang na-convict noong 2024. Sa PDAF scam, may mga senador na nakulong, may senador na na-convict, may senador na na-dismiss ng ombudsman, may mga kongresistang na-convict, at si Janet Lim Napoles ay na-convict ng plunder at graft. Sa Farmally scandal, nakapila sa kasalukuyan sa Sandigan Bayan ang mga matataas na opisyal ng PSDBM at Farmally. Layunin nating mapanagot sa kasalukuyan ang paglapastangan ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control projects at iba pang mga proyektong pang-infrastruktura. Buo rin po ang ating suporta sa Independent Commission ng Pangulo. Lahat ng findings ng komiteng ito ay agad na ipapasa sa Independent Commission para makatulong sa kanilang mandato. Ipapasa din po natin agad sa Independent Commission ang lahat ng mga kaso at proyekto na mapapangalanan in the course of inquiry ang mga mambabatas, kongresista man o senador, para hindi masadlak sa conflict of interest ang Kongreso at para maipakita sa tao na wala po tayong pinagtatakpang kongresista o senador sa mapagdinig pong ito. Hindi po mahalaga kung saan ipinatupad ang proyekto. Sa Bulacan man yan, sa Benguet man yan, sa Metro Manila man yan, sa Visayas man yan o sa Mindanao man yan, kung ghost, substandard or overpriced ang proyekto, sisiyasatin po ito ng komite. Hindi po mahalaga kung kailan ipinatupad ang proyekto, kung sa kasulukuyan man o sa nagdaang gobyerno man yan. Kung ghost, substandard or overpriced ang proyekto, sisiyasatin po ng komite ito. Hindi rin po mahalaga ang pinanggalingan pondo ng mga proyekto, kung sa NEP man ito o congressional initiative man po ito. Kung ghost, substandard o overpriced ang proyekto, sisiyasatin po ito ng komite. Hindi rin po mahalaga kung sino man ang sangkot sa mga proyekto. Kung mataas na opisyal man ng gobyerno ito, kontratista man ito, kongresista o senador man ito. Kung ghost, substandard, overpriced ang proyekto, sisiyasatin po ito ng komite. Isa po sa mga pinakamahalagang bahagi ng talumpati ng Pangulo ng SONA ay ang pagsasabi na dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag at mabuti. Sa gitna ng layunin po nating magpanagot ng may sala sa pandarambong ng pondo ng bayan sa infrastructure at flood control projects, layunin din po nating patunayan sa bayan na mas marami pa ring mga opisyal at kawani ng gobyerno na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Maraming salamat po. Congressman Momo, please. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kasamahan sa Kamara, sa mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways, DBM, COA, sa mga resource person, higit sa lahat sa mamamayang Pilipino, uhaw sa pagpaliwanag tungkol sa mga lumalantad na anomalya sa infrastruktura sa buong bansa. Na siyang pinunduhan gamit ang buwis na pinaghirapan ng taong bayan. Sa gitna ng mga ulat tungkol sa mga ghost infrastructure project at unfinished project, maugong ang mga usaping tanging ang Kongreso ang may kontrol sa mga proyektong ito. Dahil dito,
kailangan natin maunawaan ang proseso na pinagdaanan ng ating budget bago ito maging General Appropriations Act. Gayon din, bagaman Kongreso ang naglabas ng GAA, ay hindi naman siya ang gumagastos ng pera. Nariyan ang iba-ibang ahensya ng gobyerno na nag-implement ng mga project nito. Mahaba at masalimuot ang prosesong pinagdaanan ng bawat piso bago ito makarating sa national budget na alam ng tao. Para mas mabigyang linaw sa ating lahat ang usaping budget, daanan po natin ang prosesong sinusunod natin taon-taon. Kinaklasify po ng DBM ang budget process sa 4 na bahagi. Budget preparation, budget authorization, budget execution, and budget accountability. Sa budget preparation, nagsisimula ang budget sa sunod na taon o fiscal year sa isang budget call. January pa lang po ay naglalabas na ang DBCC o Development Budget Coordinating Committee ng mga panuntunan, target at ceiling na gagabay sa mga executive agencies sa paggawa ng kanilang National Expenditure Program or NEP na isinusumiti kanila. Ang DBCC ay interagency body na kinabibilangan ng mga head of the Department of Budget and Management, Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, and National Economic and Development Authority. Inaaprobahan ng DBCC ang NEP na siyang naglalaman ng mga proyektong nais punduhan ng ahensya. Pati na rin ang budget estimate nila. So usapin ng infrastruktura, nabubuo ang NEP sa pamagitan ng konsultasyon ng mga local district engineering office at regional engineering districts. At expected din po na nagkakaroon ng consultation ang mga ito sa local government para matugunan ang pangangailangan nito through the Provincial Development Council. Kapag natukoy na ng ahensya ang mga proyektong isinulong nila sa budget, nagkakaroon ng budget hearing sa DBM kung saan kailangang ipaliwanag nila ang mga nilalaman ng kanilang National Expenditure Program. Anumang kalabasan ng budget hearing na ito ay siyang bumubuo ng NEP na inaaprobahan ng DBCC at pagkatapos ipipresenta sa Pangulo at sa kanyang gabinete. Matapos ito, ang Pangulo ay magsusumiti ng kanyang proposed budget or Budget of Expenditure and Sources of Financing or BESF sa Kamara within 30 days sa pagbukas ng sesyon ng Kongreso. Next is budget authorization. Pagdating ng Agosto, hawak na ng Kongreso ang proposed budget na galing sa Pangulo. Nagkakaroon na ng public hearings upang talakayin ang proposed budget na siyang pinamumunuan ng Committee on Appropriations. Bago po maaprubahan ng Kamara ang budget, dinidinig na rin ng Senado sa pamumuno ng Committee on Finance ang budget na galing sa Pangulo. Mula rito, mabubuo ang General Appropriations Bill or GAB sa Kamara na siyang isinusumiti sa Senado. Mabubuo rin ang Senate version ng GAB at mula rito ay bumubuo ng Bicameral Conference Committee upang mapag-isa ang dalawang version ng batas. Anumang kalabasan ng Bicameral Conference Committee ay siyang tinatawag na enrolled bill na ipanapasa sa Pangulo upang aprubahan. Kung hindi na ipasa sa oras ang General Appropriations Act, ang budget noong nakaraang taon ay siyang nire-enact hanggang may pasa ang bagong budget. Dito po sa budget authorization phase, nagsisimula at natatapos ang mandato ng Kongreso patungkol sa National Infrastructure Project sa pagdinig at pag-aproba ng pondo. Number 3 is budget execution. Kapag naisabatas na bilang General Appropriation Act ang national budget, magsisimula na ang implementasyon ng mga proyektong nakapaloob dito. Sa puntong ito,
Department of Public Works and Highways na ang siyang may hawak sa implementasyon ng kanilang mga proyekto. Mula sa bidding, pagpili ng kontraktor, pag-implement at pag-monitor sa pagtatayo ng mga infrastruktura. Pinapayagan din ng batas na bago magkaroon ng General Appropriations Act ay nakapag-early bidding na ang Department of Public Works and Highways na sila upang agarang maisakatuparan ang proyekto kapag ang budget ay na-aproba na. Budget accountability and the last of the cycle. Kada buwan o quarter ng taon, nagsusumiti ng Financial Accountability Report ang mga ahensya gaya ng Department of Public Works and Highways sa DBM at sa COA na siyang nag-i-inspeksyon at nag-audit sa mga proyekto ng ahensya. Palaisipan sa atin ngayon, kung ganito kalinaw ang proseso, bakit mayroong mga ghost project sa Bulacan? Kung saan hindi makita ang mga dike at kanal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Bakit may mga ulat na 469 billion sa repeat funding para sa mga proyektong dapat ay tapos na o hindi na kailangan ang funding? Bakit may mga distrito tulad ng Marikina at Antipolo na hindi naisama ang mga tunay na pangangailangan samantalang may ibang proyektong matagal nang nakatayo pero patuloy pa rin na pinunduhan? Ang sagot, maraming butas sa bawat yugto. Mula sa NEP na hindi lantad hanggang sa mga safeguards tulad ng mga performance bans at retention funds na hindi ganap na ipatupad. Ang problema sa DPWH ay hindi bago. Sa nailatag kong kupong proseso, nakadalawang budget cycle pa lamang po ang presidente. Yun ay ang 2024 at 2025. Bakit po ganito na kalaki ang problema? The president has stepped up and called on all of us to fix a problem. We are up to the challenge. Subukan po natin na ayusin ito. Hindi bukas o makalawa, ngunit ngayon na. Ngayong araw, sisimulan natin ang malalim na pagbusisi sa pagbuo at pagpundo ng infrastructure projects na imbes makatulong ibsan ang paghihirap ng bayan ay lalo pang lumunod dahil sa kasakiman at kapabayaan. Susuriin natin kung saan pumalya ang sistema at kung paano natin maisulong ang reforma. Hindi ito para manisi lamang. Hindi ito para manghugas ng kamay, kundi para ituwid ang proseso at ibalik ang tiwala ng taumbayan sa pamahalaan. Mga kababayan, tinatanggap namin ang pananagutan na gumawa ng panukala at reforma upang masiguro na bawat proyektong isinama sa NEP hanggang sa General Appropriations Act ay tunay na kailangan ng bansa, na ipatupad ng tama at nasusuri hanggang sa huling sentimo. Kaya sa araw na ito, hiniling natin ang ganap na kooperasyon ng lahat ng ating resource persons, hindi lamang upang sumagot sa ating mga tanong, kundi upang maging katuwang sa pagpapatino ng ating sistema. Ito po ay hindi lamang laban para sa maayos sa paggasta, kundi laban para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino, laban sa baha at laban sa katiwalian. Maraming salamat po. Chairman Chua, please. Thank you, Mr. Chairman. Gandang araw po sa ating lahat. Mainit na usapin nitong mga nakaraang linggo ang mga anomalya sa National Infrastructure Projects na ibinahagi mismo ng Pangulo at ng ilang opisyal ng gobyerno. Naglabas ang mga pangalan ng mga kontraktor na paulit-ulit na bigyan ng flood control projects, mga proyektong kalaunan ay napatunayang ghost projects o kaya naman ay may mababang kalidad ng pagkakagawa o di kaya ay mga kontraktor na undercapitalized ngunit nabigyan ng malalaking proyekto.
Lalong uminit ang usapin nang mabunyag ang napakalaking halaga umano'y kinita mula sa mga proyektong ito, kasabay ng ulat tungkol sa marayang pamumuhay ng ilang pamilyang konektado sa mga contractors. Ang mas masaklap, hindi ito ang unang beses na narinig natin ang ganitong klaseng kwento. Noong taong 2017 pa lang, nagsimula ng maglabas ang mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, depektibo, o tuluyang hindi na ipatupad na nagkakalaga ng daang-daang bilyong piso. Noong 2018, iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang pagkakasangkot ng ilang malalaking contractor sa mga flood control projects na na-delay o hindi natapos. Noong 2019 naman, mismong House Committee on Appropriations ang nakatuklas na maraming flood control projects ang prone na tinatawag na budget insertion, mga proyektong isinisingit sa pondo ng walang malinaw na konsultasyon o batayan. Ayon sa kanilang ulat, umabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga proyektong isinisingit na nagbukas ng malawak na puwang para sa katiwalian at maling paggamit ng kaban ng bayan. At noong 2020, mismong inamin ng dating Pangulo na talamak ang mga ghost projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito ay problemang namana, naipon, at napabayaan. At ngayon, lumulutang na parang sugat na matagal nang hindi ginagamot. Sa pagbunyag ng mga anomalya sa flood project control sa Bulacan at iba pa, malinaw na malalim, malawak, at nagkaugat sa sistema ang problema. Sa kabila ng pagsasapubliko ng mga anomalyang ito sa loob ng nakalipas na mga taon, malaki pa rin ang puwang para sa korupsyon na nagiging sanhi ng paglubog ng ilang mga bayan. Ngayon po, marahil ang panahon upang aminin natin na nagkaroon ng kapabayaan at katiwalian. Nagkaroon ng kapabayaan o misfeasance sa pagpapatupad ng mga proyektong hindi dumaan sa konsultasyon, maayos na bidding process, o masusing pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit may mga proyektong mababa ang kalidad at hindi kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Nagkaroon din ng katiwalian o malfeasance sa pagtala ng mga ghost projects na hindi kailanman binuo, ngunit patuloy na kumakain ng pondo. Sa pagtanggap natin sa katotohanang lumala ang problema sa flood control project sa bansa, inaako po namin sa komiting ito ang responsibilidad na hanapan ang mga sagot at solusyon ang mga isyong nakapaloob dito. Ang tanong, ang flood control lang ba ito? Ngunit lilinawin natin, ang pag-imbita sa mga resource person natin ngayon ay hindi para magturuan o magsiraan. Nandito tayo upang tukuyin kung saan nakalusot ang katiwalian, paano ito nagiging posible, at sino ang nakikinabang. Siguro po ay sasang-ayon ang lahat na uhaw tayo sa good governance sa kasalukuyang konteksto. Dahil sa bawat pagdalaw ng bagyo ay lumulubog tayo. Kaya sa inquiry na ito, layunin po nating humanap ng paraan upang amyendahan ang batas nang masiguro na, una, ang mga proyektong isinasama sa National Expenditure Program o NEP ay dapat pinag-iisipan
dumadaan sa tamang konsultasyon at may malinaw na batayan at hindi nababahiran o napapasukan ng mga proyektong walang kabuluhan. Pangalawa, ang mga proyektong inilagay sa GAA o General Appropriation Acts at ang budget na inilaan dito ay bunga ng masusing deliberasyon at batay sa maayos at pangmatagalang plano. Ikatlo, ang implementasyon at auditing ay may ngipin mula sa costing, bidding at procurement hanggang sa monitoring, acceptance at final audit ng COA. Ikaapat, tignan din natin ulit ang pagbibigay lisensya o accreditation sa mga contractors. Ano ang pwedeng gawin ng PICAB? At ikalima, paano natin gagawing competent ang ating civil service para ma-weed out natin ang mga personalidad na hindi naman dapat dyan at nakakadagdag sa bulok na sistema? Sa paglipas ng session, tiyak po na marami tayong matututunan mula sa mga resource speaker na magbibigay linaw sa lahat ng tanong tungkol sa issue ng flood control project sa bansa. Para marating natin ang paglilinaw na ito at makabuo ng komprehensibo at epektibong batas. Una, alamin natin ang buong proseso mula sa budget call sa Enero hanggang sa implementasyon at auditing. Ikalawa, susuriin natin ang mga butas sa umiiral na patakaran na nagbubukas sa katiwalian. At ikatlo, sisikapin natin tukuyin ang problema sa baha at tignan ang malawakang solusyon, hindi patsi-patsing proyekto na walang kabuuang direksyon, kundi isang malinaw na plano na ipatutupad ng may malasakit at walang bahid ng korupsyon. Para po sa seguridad ng buhay at kabuhayan ng mamayang Pilipino at para sa isang kinabukasang hindi na muling magmamana ng mga kapabayaan at katiwalian ng nakaraan. Maraming salamat po.